Hello, mapagpalang hapon sa lahat. Ito naman tagapaglingkod nyo, Tenet Lars, Karunungan ng Diyos, aka Richel R. Kabungkan, ang totoong pangalan. So, ang topic po natin ngayon is patungkol po sa pagdidibusyon kasi papalapit na po ang Holy Week. So, gusto kong ibahagi sa inyo kung sinong gusto magsimula kasi ngayong Biyernes ay unang Biyernes ng buwan ng Marso. So, mainam magsimula para makatapos ka ng 49 days at papalapit na ang Holy Week. So, mas malakas. So, ito po, nais ko munang hingin sa inyo na paki-like, share, at subscribe po sa video natin. At ibaybayin ko po sa inyo ang mga orasyon na dapat pwede nyo gawing panimula. So, ito po yung mga orasyon na isinusulat ko sa likuran ng 24. Yan. So, yung ibabahagi ko. So, iuusal ko sa harap ninyo ngayon. So bago ang lahat, hayaan nyo munang kumustahin ko kayo. Ito po ang idea ko. Ito po ang mga karanasan ko. At sa pamagitan ng orasyon na ibabahagi ko ngayon, sana po'y makatulong sa inyo. Kasi yan po'y nasubok ko na at hindi ko yan ibabahagi kung hindi ko yan nasubukan. Okay, so una, sinasabi natin na andun talaga ang pagsuko natin sa sarili kasi ika nga sinabi ng aklat ng karunungang lihim at karunungang hayag na kung gusto natin matuntun ang lahat ng mga bagay, hanapin muna natin ang amang makapangyarihan. So isuko muna natin ang sarili natin sa Ama. So kailangan natin magdasal lang, of course pinakauna, Ama namin. So Ama namin 3 beses pa rin, Ave Maria 3 beses, luwalhati sa Ama 3 beses at saka sumasampalataya. Tapos idugtong nyo po ang orasyon ito. Unang orasyon, of course, pagtawag sa sariling lakas at kapangyarihan. So mayroon po tayong sariling kapangyarihan. Alalahanin natin, ginawa tayo ng Panginoon na kahuwig ng kanyang figura o kanyang pagmumukha. Na sinabi doon na gawin natin ang tao ng kagaya natin. Ibig sabihin, mayroon tayong isang binhi, isang butil na kapangyarihan na mula sa amang kapangyarihan o kailangan lang natin yang pukawin, kailangan natin palaguin. So, isa dyan sa idea is mayroon po tayong orasyon para dyan, para magbukas, para matawag ang ating sariling kapangyarihan. So, ito pong orasyon. Pantawag sa sariling kapangyarihan, ito po. Orasyonem pacte rompe Christi morando adibatu vita ego sumcus. Orasyonem pacte rompe Christi morando adibatu vita ego sumcus. Orasyonem pacte rompe Christi morando adibatu vita ego sumcus. Yan po ang pantawag sa sariling kapangyarihan. Of course, kung mayroon po tayong orasyon na pantawag sa sariling kapangyarihan, of course, mayroon din tayong pantawag sa sariling baluti sa katawan. So, meron tayong baluti, meron tayong armas. So, pag nakikita tayo, lalo na sa mga masasamang linikha o mga kaliwang linalang, pag lagi natin inuusal ang para sa baluti sa ating katawan, nakikita nila tayo ay nagliliwanag at hindi sila makalapit sa atin. So, ito po yun, orasyon nun. Acram indirim perdium. Acram indirim perdium. Acram indirim perdium. Okay? So, meron ng dalawa. So, pangatlo, of course, natin is isama ko na lang po ang tinatawag naming orasyon ng panggagamot at dipinsa. So, meron ka ng gamot, meron pang dipinsa. Napakaikling orasyon po. Ito po yung orasyon na mula sa Diyos Ama. So, ito po yung Yadim sa Malano Arabinyo will internim guradium internatim alleluia. Yadim sa Malano Arabinyo will internim guradium internatim alleluia. Yadim sa Malano Arabinyo will internim guradium internatim alleluia. Yan po yung gamot at depensa. So dahil meron na tayong gamot at depensa, isunod naman natin yung pampawi ng galit. Orasyon ni San David po ito, pero ito po yung panghalina po. Pero iba ginagamit talaga ito nila, pampawi ng galit, at of course, tinatawag nila sa, ginagamit nila sa panggagayuma. Pero sa atin po, i-minimize natin yan. Gamitin natin sa tama, okay? So ito po orasyon ni San David, pampawi ng galit at pangpaamo ng tao. Ito po ay Alleluia, 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 bubestum panas tiuro. Alleluia, 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 bubestum panas tiuro.
Alleluia, 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 bubestum panastiuro. At of course, isunod natin, kasi meron na tayong pampawi ng galit. Of course, meron kailangan natin ng taguliwas. Ano ba yung taguliwas? Hindi tayo masumpungan ng ating mga kaaway o mga taong nagbabalak ng hindi maganda sa atin. Okay? So, kailangan natin ang taguliwas. So, ang taguliwas, ito lang po, napakasimple. Arumat, mat, matlaparat. Arumat, mat, matlaparat. Arumat, mat, matlaparat. So, yan po ang taguliwas. Ito naman is meron din tayong isunod na 24 oras na liwas bala. Okay? So, 24 liwas bala, napaka simpleng orasyon din. So, ito po. Abesto, abitelio, abistati, cruz. Again, abisto, abitelio, abistati, cruz. Abesto, abitelio, abistati, cruz. So, pwede na yun. So, meron na tayong ang liwas bala. Of course, kung meron tayong liwas bala, dapat meron din tayong pangkabal. Sige? So, ang kabal is napakaikli lang. Bibigyan ko kayo ng historia. Ito po'y ginamit ng ating Panginoong Hesukristo nung pinako siya. So, doon sa kasulatan, sa karunungang lihim, nung ipako ang unang pako sa kanya, yun po ay nabali at nabiak yung aso. So, ang orasyon ay ganito. Awit Dios adit. Awit Dios adit. Awit Dios adit. So, yun, meron na tayo pangkabal. So, of course, dahil meron na tayong pangkabal, dagdagan po natin ng pangpakunat o papalakas lalo sa ating kabal. So, meron tayong pangpakabal ng tinatawag na bugais o itong pinakaibabaw ng ating balat, at meron din tayong pangpakabal sa laman at saka buto. So, isang orasyon lang. So, yan. Ang orasyon na yon ay Ornun dinsin haratum lapatustum Yashwa, Yashwa, Yashwa. Ornun dinsin haratum lapatustum Yashwa, Yashwa, Yashwa. Again, Ornun dinsin haratum lapatustum Yashwa, Yashwa, Yashwa. So, pagkatapos niyan, kahit meron tayong pangkabal, kailangan din natin ang orasyon para hindi makaputok ang baril. So, ito lang po ang simpleng orasyon niya. Ito yung orasyon ng Diyos Ama. Ito po tinatawag na Aba Arcanustra, Alleluia. Aba Arcanustra, Alleluia. Aba Arcanustra, Alleluia. At sunod natin, of course, parang dagdagan natin is isunod natin ang pangkalahatang basbas. So, ano ba yun? So, ito. Bagong pangkalahatang basbas, spiritual calling muna tayo. So, ano ba yung spiritual calling? Pagtawag natin sa banal. So, wala akong ibang ibibigay, kundi ang pagtawag sa presensya ng ating tinatawag na Kristo. So, ang orasyong ito ay sa spiritual calling ha, pagtawag natin sa banal. So, ito. Christum Domini Nostrum, Crucime Salvame, Alleluia, Yeshua Hominum Salvator. Christum Dominum Nostrum, Crucime Salvame, Alleluia, Yeshua Hominum Salvator. Christum Dominum Nostrum, Crucime, Yeshua Hominum Salvator. Okay? Yan po ang ating spiritual calling. Pagkatapos na spiritual calling, andyan ang presensya. Nararamdaman nyo yan. Kahit ngayon, alam nyo na, sa mga may third eye dyan, ayan, may lumapit sa likuran, may nakikita kayong aura dyan sa dingding. So ngayon, meron tayong basbas. So ang basbas ganito lang, napakasimple. Dami naghahanap ng pangbasbas, pero simple lang, gawin nating simple. Kahit gaano pa kasimpleng orasyon yan, pat yan ay ginawa mo ng buong puso, kasama isipan, pag-isahin mo, malakas din yan. So, walang ibang malakas na pangbasbas. Ito po ay pagtawag natin sa apat ng haligi ng mundo. So, sasabihin natin ngayon is ang ganito pong orasyon sa pagbasbas. Sa ngalan ng apat ng haligi ng mundo, Senyor San Miguel, San Rafael, San Gabriel, at saka Santiago. Sa ngalan ng apat ng haligi ng mundo sa paniniwala, Madre de Cama, San Marcos, San Lucas, San Juan, at San Mateo, ang apat na ebanghelyo, basbasan mo po ako, Panginoon, pati po ang mga gamit ko, upang mapabuti at maging matiwasay ang aking pamumuhay. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, ibahagi niyo po sa akin ang inyong pagkamakapangyarihan. Again, sa ngalan ng apat ng haligi ng mundo, Senyor San Miguel, San Gabriel, San Rafael, at Senyor Santiago. Sa ngalan ng apat ng haligi ng mundo sa paniniwala,
Madre de Cama, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Mateo, ang 4 na ebanghelyo, basbasan mo po, Panginoon, ako at ang aking mga gamit upang maging mabuti at maging matiwasay ang aking pamumuhay. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ibahagi niyo po sa akin ang inyong pagkamakapangyarihan. Again, sa ngalan ng 4 na haligi ng mundo, Senyor San Miguel, Senyor Santiago, San Gabriel at San Rafael at Santiago. Sa ngalan ng 4 na haligi ng bato sa paniniwala ng buong mundo, Madre de Cama, San Marcos, San Lucas, San Juan at San Mateo, ang 4 na ebanghelyo, basbasan mo po, Panginoon, ako at ang aking mga kagamitan upang maging mabuti at maging matiwasay ang aking pamumuhay. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Panginoon ko, ibahagi niyo po sa akin ang inyong pagkamakapangyarihan. So, napaka-inam lang, napakadali lang nun. So, hindi kayo aabot sa 10 minuto sa pagdarasal, pero yan po ay ubod ng lakas. Okay? So, walang mawawala kung subukan nyo. Huwag nyo ding subukin agad ang sarili nyo dahil sa pagbigay ng orasyon sa inyo, baka inisip nyo agad na pag bibigyan kayo ng kabal na orasyon, dyan agad-agad ay yan ay tatalab na sa iyo. Hindi po. Kailangan natin talaga yung alagaan at tangkilikin. So, huwag muna nating gawing palabas, huwag muna nating subukin sa sarili natin. Hayaan natin ang panahon ang magbigay sa atin ng pagsubok. At doon natin nalalaman ng orasyon na ibinahagi ko sa inyo ay talagang nagagamit. So, yan po mga kaibigan. So, way back history po, bakit yung orasyon ay paulit-ulit kong sinasabi sa inyo kasi yan po ang simula ko. 13 orasyon lamang po yan, pero napaka-lakas na po yan sa amin. Napaka-ano po yan kasi marami na po kaming karanasan. Ako naging object ako ng mga tinatawag nating NPA. Nagkaroon na din ako ng ilang enkwentro na muntikan na tayong mawala sa mundo, muntikan na mabuhay sa ating buhay. So, sa tulong po ng orasyon ng mga yan na isiniwalat ko sa inyo, yan po ay talagang masasabi ko na lahat talaga ng bagay sa mundo at yan ay ating paniwalaan at yan ay ating tangkilikin at isuko natin ang ating sarili sa amang makapangyarihan. Walang imposible. Yun nga, dahil ang Diyos ay walang limitasyon. Ang Panginoon ay walang limitasyon. Kaya yan po ang share ko sa inyo. So again, big shout na lamang po sa ating psychic na si Cristel Clenky Sagan. Kasamahan natin sa panggagamot yan. Pati po si Girlie Dagdag, si Mamira Aldi, si Marochelle, si Dato Kalasag. At sa mga followers natin sa USA, yan, Nanay Priscilla na uuwi na po. Yan, isipin nyo ha, si Nanay Priscilla ay meron na pong magandang buhay dyan po sa Amerika. So, ngayong Marso. So, March na po ngayon. So, by March po, ngayong buwan na ngayon, uuwi na si Nanay Priscilla. Mula sa USA, ay iwan niya ang buhay niya doon sa USA. Kasi tinawag na siya ng amang may kapal upang maglingkod. So, uwi siya ng Pilipinas upang manggagamot, upang maging manggagamot. Isipin nyo, iiwan ang maranyang buhay upang makapaglingkod. Kasi yun nga, US citizen na buong pamilya niya andun na po, pero siya ay uuwi upang makatulong sa kapwa. Yan, yan po ay magandang halimbawa. Yan, yun nga sabi ko, pag ikay tinawag na ng amang may kapal, talagang uuwi ka upang maglilingkod o uuwi ka at makapaglingkod. So again, big shout out din kapatid natin, mga follower natin sa YouTube, Jenny Nestor ko, Official Sadik, Becoming Norwegian, Kramer with Lynn ng Norway, kapatid natin si Mercy Garcia Creation, si Nanay Rowena OFW Vlog na galing sa Kuwait pero ngayon ay nasa Zamboanga na po. At yan din si Asaini Binanatili Kalibusok na walang sawang tagapagsuporta sa atin ng Kuwait din. At of course kapatid natin sa Japan, si Lolita Sia, Monique TV, Raymond Haron, Ana Punike at saka LB Ganato. At of course kapatid natin si Miss Lyra ng Australia, kapatid din natin sa United Kingdom. Walang iba po si Maria Ramos Navarro. At of course kapatid natin sa Germany, meron na po tayong kapatid tumangkilik sa gamit natin sa Germany, si kapatid natin si Luisa. At meron din Japan, hindi ko na po pangalanan muna.
kasi wala pang pahintulot. So kapatid natin si Gilbert ng Canada at saka si Joselito. At of course, kapatid natin, walang iba, sa San Diego, California, si Kuya Geraldo Chidusio na walang sawang sumusuporta din sa atin. Yan again sa mga kapatid natin, Nanay Priscilla at saka Nanay Trolita Buccini at saka Nanay Nora Pomadora ng Israel. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. At maraming salamat po. Alam ko papalapit na po yung package ni Nanay Nora Pomadora. So wala po tayong ibang hinihingi doon, is langis na mula sa olive oil na galing talaga sa Israel at saka yung mga logo doon sa Israel. So kailangan natin yun para mas mapalakas pa ang ating altar. So yan, kapatid natin sa ating Greece, si Marilyn Marcos. Yan, kapatid natin si UAE, sa Brunei, yan, sa Hawaii. So mayroon na po nag-PPM sa atin, hindi pa muna nagpapakilala. So maraming salamat sa inyo. So from Manila po, Apari po, Arlon Litua. Sa Quezon Province naman, si Ronald Mugol. Kapatid natin naman sa Bacoor, Cavite, si Amor Miranda at saka si Cassandra Sabtal. At of course, kapatid natin sa Taguig, Lisa Benedicto at Naldi Benedicto at saka si General Eric Addison. Yan, maraming salamat po sa walang sawang suporta. Kapatid natin sa Manlots ng GMA, Nida Mungkal, yan, Micaela Wenceslao, at Lisel Vargas Alos Olmugis ng Maynila. Si Nanay Eugenia Latoja na isa ding manggagamot dati, tumigil, pero nung siya ay nagpa-aura sa atin at nalaman natin siya ay manggagamot, yun hinikayat natin bumalik sa panggagamot. Ngayon si Nanay Eugenia Latoja ay nanggagamot na rin uli sa Bulacan. At of course si Helen Ilardi din na isang manggagamot na ginagabayan ni Noy Noy. Okay, maraming salamat at kapatid natin sa Cebu, si Juliano Tamis, Ari Balong ng Bohol. Yan, kapatid natin sa Capiz. Yan, marami po tayong dyan, hindi ko na kayo mapangalanan. Kapatid natin sa Secure, si Commander. Commander po, hindi po siya manggagamot na hindi rin siya. Siya po ay sundalo. Commander lang po ang tawag ko sa kanya. At of course, kapatid natin sa Tagum, Harok Mamilda, Mr. Lonio at saka Sinumbang Lansang ng Bukidnon. At of course, kapatid natin Al Hussein Lakibol, Heart Feeder at saka Hara Julie ng Sambuanga. Of course, walang iba, kapatid natin nga sa kapatid natin sa Cotabato City, si Michelle Mosne, Alexander Mosne at saka Richard Mosne. Yung mga sila po ipawang kasama sa grupong Ilaga na pinamumunuan ni Totik dati o ni Mao. And of course, kapatid natin Dato Kalasag na membro po ng Haring Bakal na dito po sa Pulumulok, South Cotabato. Membro po ni Commander Bukay. At of course, kapatid Samuel ng Jinsan. Sa kapatid natin, sana po may makapag-PM sa akin na kung kailan makakarating si Commander Aguila dito sa Davao del Sur para po ako'y makaharap niya, ako po'y makapunta sa kanya kung saan siya tutungo at ikalulugod ko din na makapunta si Commander Aguila dito sa amin. So yan po ang ko sa inyo. Ako na po bahala sa kakainin natin kung pupunta kayo dito, Commander Aguila. Kasi si Commander Aguila ay maglilibot ng Mindanao. Sana magka-schedule siya dito sa Davao del Sur kasi nakapagtatag din siya dito ng grupong Aguila dito sa Dico City. So sana makapunta siya rito at para makausap natin at mahiling din natin sa kanya yung basbas niya. Yan po, kasi sila po ating pinaniniwalaan talaga na napaka husay kasi sila ay buhay pa pero talagang nasasabi natin sila ay banal. Yan. So, maraming salamat. And again, big shout out sa mga grupong Haring Bakal. May nagtatanong sa akin anong paksol. Wala po akong grupo. Yan po ang end sa istorya. Wala po akong sinapi ang grupo. Meron lang po akong koleksyon. Dahil yan po ay binahagi sa akin na tinatawag kong banal. Yan ay mapapanaginip o makausap ko sa harap. Lahat ng mga andito sa akin may galing sa Ilaga. Ito po nasa bag na itim. Yan po ay galing sa Ilaga at Haring Bakal. Kung kilala nyo si Minis Huyuhoy ng Davao del Sur at saka si Traya ng Bansalan, mga nagtatag ng pulahan dati. So ito'y hinagubili nila sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo na ibigay sa akin. Kaya wala akong karapatang tumanggi. Tinanggap ko yan at ito na may pinasa sa akin ang 24
Ngayon sinabi ni Commander Lumagsa at ni Father Navarro na darating ang araw na may tatangkilik nito. At sa awa ng Panginoon, tayo ay nabiyayaan upang tumangkilik sa gamit na yun. At yan po ay babahagi ko rin sa inyo, sa mga taong, sa inyo mga gusto talagang matuntun ang liwanag ng amang makapangyarihan. So, kung napapansin nyo sa akin, kung ako'y nagdarasal, wala na pong amin. Hindi na rin ako tumatawag sa sinasabing salitang Jesus. Instead po, hindi ko po sinasabing mali ang salitang Jesus, pero sa akin po is mainam na tawagin ang Kristo sa kanyang totoong pangalan. Walang iba is Yahushua or Yeshua. Ibig sabihin, siya ang salita ng ating amang makapangyarihan. So yan po ang kahulugan. So ito, good luck sa mga tatangkilik sa gamit at mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, naway gabayan tayo lahat ng ating mga banal upang matuntun natin at makonekta natin ang liwanag ng bawat isa upang kumonekta din tayo sa liwanag ng amang makapangyarihan. Yun ay ang liwanag ng walang hangganan. Mapagpalang araw sa lahat at sana'y mapabuti na tayong lahat. Huwag tayong matakot sa mga pagsubok.